Magandang araw mga kakwentuhan, at ngayong araw, may isang mainit na usapin tayong tatalakayin, isang usapin na paulit-ulit nang binabalikan, ngunit tila hindi natatapos, dahil may mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi marunong magparaya at walang puwang sa kanya ang katahimikan, dahil nilamon na ng puot ang kanyang puso na umuusok sa galit, at mas pinipiling mang-alipusta kaysa umunawa. Isang ex-defender ang muling umeksena. Defender daw, pero mas kilala sa kanyang masamang bibig, puno ng galit, panghuhusga, at walang prenong pananalita. Mura rito, paratang doon, isang taong hindi marunong rumespeto, kahit pa wala siyang sapat na impormasyon sa isyong kanyang pinapasukan. Bakit ko ito nasabi? Dahil mismong defender na ito, walang pakundangang tinawag ang isang reactor na walang bayag, bobo, tanga at bakla, isang direktang atake hindi lang sa pagkatao, kundi isang malinaw na uri ng diskriminasyon. At bakit? Dahil daw minsan, ang reactor na ito ay tumira kay Medeth sa social media. Pero teka, bakit hindi muna niya inalam ang buong kwento? Ang totoo, ang reactor na ito ay hindi tuluyang umalis sa pagre-react kay Medeth. Bakit? Dahil mismong mga supporter ni Medeth ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Noong kasagsagan ng issue, na walang kasalanan si Medeth sa isyong kumalat, ayon pa sa kanila, ang totoong sumigaw at ng pressure kay Medeth ay hindi siya mismo, kundi ang sponsor, founder. At guess what? Inamin ito ng sponsor, founder mismo, kaya ang reactor na yun na tinutukoy ng ex-defender na ito, ay nanatili at nagpatuloy bilang isang independent reactor para kay Medeth. Ngayon, balik tayo sa ex-defender. Bakit siya naglalabas ng galit na walang basehan? Baka nagsimula ang galit niya noong sa panahon na tinanggal siya bilang official reactor ni Medeth. Sa katunayan hindi lang naman siya ang tinanggal na official reactor, kundi lahat naman. At bakit siya affected masyado? Ito ba ay naglalarawan na mataas ang ego o pride niya? Ang masakit dito, ginagamit pa niya ang kanyang platform para manira ng iba, particular na kay Medeth, at hindi para magpalaganap ng kapayapaan, kundi para manakot, mang-alipusta, at magsilbing lason sa social media. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, mga kakwentuhan, ang isang taong walang pakundangan sa pananalita, walang pakialam sa nararamdaman ng iba, at puro galit lang ang alam, ito ba ang dapat tularan? O ito ba ang tinatawag nating salot sa social media? Biruin mo araw-araw na itong nagpro-promote ng hatred sa social media, para siraan ang todo si Medeth. Nakakaawa ang ganitong klaseng tao na wala ng peace of mind, nabalot na ng kadiliman ang kanyang puso. Hopefully someday ay matauhan na ito at tumahimik na, naway magkaroon ng kaliwanagan ang kanyang puso, na puno ng galit at pagkasuklam. Alalahanin mo, life is too short, cherish the good things. Sa mga defender, reactor na ginagamit ang social media para manira, manglait, o magpakalat ng kasamaan, panahon na para tayo'y mag-isip-isip. Tandaan natin, ang social media ay hindi laruan. Ang bawat salita at kilos natin sa online platform ay may kaakibat na pananagutan. Maikli lamang ang ating buhay sa mundong ibabaw, ngunit ang mga pagkakamaling ating nagawa, lalo na kung ito'y sadyang masama, ay hindi na mabubura. At tandaan natin, may buhay na walang hanggan sa kabila. Handa ba tayong humarap sa Judgment Day? Ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay ay isang malupit na paalala sa kaparusahan ng mga taong patuloy na namumuhay sa kasamaan, walang kapahingahan doon, walang katapusan, kaya't habang may panahon pa, habang may hininga pa tayo, magbago na tayo. Ang bukas ay hindi sigurado, baka bukas, hindi na tayo magising. Kaya sa mga nanlilibak, mapanglait, at balahura, ito'y paalala ng pag-ibig at pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Ngunit huwag na nating hintayin ang araw na wala na tayong pagkakataon, dahil ang pag-uugaling puno ng galit at paninira ay hindi karapat-dapat sa paraiso. Magbago tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa Kanya na lumikha sa atin, sa Kanya tayo mananagot. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, comment down below. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Salamat po sa inyo.